At sa pagpapatuloy nga ng ating empty house tour, dadako naman tayo sa nag-iisang bedroom sa ating first floor. So dito balak matulog nila daddy at mommy. Alam niyo ba na never in our life na nagkaroon ng sariling kwarto si mommy at daddy. Actually kahit kami, tabi-tabi lang kami sa kwarto, sa sala, kung saan kami as in anim kami magkakatabi lang kami. Imagine niyo, wala kaming sariling kwarto. So, dati pa nung bata pa ako pangarap ko na magkaroon ng sariling kwarto sila mami ko at daddy ko dahil nga tsaka sarili nilang kama. Kahit ano, kasi ewan ko basta gano'n yung nangangarap ako bata pa lang. Actually kami kami ni ate nangangarap kami na mapagpatuloyan sila mami ng, magandang bahay, ng bahay para na matatawag namin na talagang sariling amin na hindi kami matatakot na papaalisin kami or, basta yung mga alam niyo na yung nakapangalan sa inyo kaya nakaka-happy lang na may sarili na silang kwarto. Sa inyo may kalakihan ng bintana. Actually sila mami ko at daddy ko ang may gusto niyan. So lahat ng mga bintana sa bawat kwarto ay talagang malalaki kasi nga gusto nila yung mahangin, maaliwalas, kaya yung parang main feature ng bahay maraming malalaking hindi man marami pero malalaki yung mga bintana. Buti na lang ang bait na engineer talaga yung mga request namin ay pinagbibigyan at nasunod yung gusto namin, na-exceed niya pa yung expectation namin, sobrang na-exceed niya yung expectation namin kaya sobrang thankful namin kay engineer. At may sarili pa silang cabinet, 'di ba? Ang ganda pa ng pagkakagawa ng cabinet kasi dati wala din kaming sariling cabinet, isa lang yung cabinet ng family namin. Tapos ayun, may kahon-kahon lang, ta's dun kami naglalagay sa mga empty boxes, yun yung nilalagyan namin ng aming mga damit. Oh, 'di ba ngayon may ano na sila, may cabinet na silang sarili. Hindi pa lang natatapos pala yung cabinet kasi yung panghang niya, parang hanger niya ay hindi pa nakakabit. Ample space siya para sa'min na nasanay na magkakasama yung aming mga damit sa iisang aparador. So ayan, nakakatuwa na maraming mga cabinet, drawers, kasya sa kanila dahil mami at daddy ko lang naman ang gagamit nito. So dapat pala ay laminated ata yung tawag dun, di ko alam yung, plano dito. Pero sabi nila mami pintura na lang kasi may experience kami nung pinagawa sa kitchen nila ate tapos, naka-laminate, medyo mabilis masira. Though hindi namin alam kung yung pagkakagawa lang ba dun sa kitchen nila ate or talagang gano'n kapagka laminate yung yari nung cabinet. So this time ay pinapinturahan na lang yung kahoy. Kaya pala dito sila mami sa baba, siyempre 'di ba kapagka matanda na sila, yung talagang matanda na mahirap ng maglakad, eh, pero by God's grace lagi silang healthy, laging healthy ang bawat isa amin. Pero yun nga siyempre maghahagdan ka, so mas mahirap umakyat kapagka nasa second floor yung kwarto. Kaya mas okay na nasa ground floor, first floor na yung ano, yung kwarto nila. Pero mas accessible. At kung mapapansin niyo pala, puti ang mga makikita niyo sa kapaligiran dahil siyempre para mukhang malinis tignan. Tsaka parang na rin mabango yung mga tao dito kahit hindi man talaga kami madalas maligo. Hindi, ang lakas kasi talaga mukhang eleganteng tignan 'pag puti yung kulay tapos kahoy. Yung ceiling pala ay may design na din para puwedeng lagyan ng cove light, eh, nakita niyo ba? So, nilagyan na siya ng mga ilaw-ilaw from Shopee. So, lahat ng mga nakikita niyong ilaw galing yan sa Shopee. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa aming dining and kitchen. So, diyan namin balak ilagay ang aming dining table and wala pa siya pero naka-order na ang ate ko dahil regalo daw niya. Yung mga tiles pala na yan ang namili ng style ay ate ko kasi nga ayun, nagtiwala naman ako sa taste niya, sa sabi niya lang na ito yung maganda, ganyan, ganyan. Naniniwala na lang ako kasi wala naman akong choice eh. Dahil wala din naman ako maiambag na design sa amin. Yung ganda lang ang inaambag ko. Kung napapansin nyo, ang lakas din makamanyaman ng mga ilaw. Oh, Shopee lang yan. Gusto ko sana ipakita talaga ng malapitan yung kitchen. Pero na-delete pala ng kapatid ko yung files. Kasi siya lang yung nagvi-video niyan. Dahil nang panahon na yun, nasa Australia pa ako. At hindi ko pa siya ma-video. Tapos nakikita nyo, ang ganda ng ceiling. So, design yan lahat nila engineer. Hindi ko talaga ine-expect na may ganyang pa-effect. Kaya natuwa talaga ako na, ay, may ganyan palang design. So, ang lakas makaganda, 'di ba, sa overall na interior. Pati pala ilaw ay ate ko namili ng style sa Shopee. Sabi ko kasi, kayo na bahalang mamili dahil feeling ko wala akong taste. Pag ako kasi pinag-design nyo dyan, baka kung ano mag-itsura at maging kalabasan ng ano, ng interior. Aminado ako, hindi talaga pang-elegante ang taste ko sa mga ganitong bagay. Kaya naman, pinapasa ko na yung obligation ko talaga ay may overlooking. Pero si ate yung nag-convince sa akin at nag-suggest na mas maganda kung high ceiling na lang at wag ng overlooking para ma-maximize yung space. Which is, ngayon ko na-realize, lalo nung nangyayari, na tama yung suggestion niya. Kasi, kung nag-overlooking kami, makakain yung space, eh, dahil nag-high ceiling lang kami at wala kaming overlooking, ngayon, yung
space na gamit pa kunyari sa size ng rooms, sa size ng bathroom, or so kung saan man basta na-utilize yung mga spaces. Ang ganda actually, nakaka-amaze yung mga area, yung mga sizes, yung allocation ng mga space. Yung tipong para sa akin walang nasayang na lugar. Lahat functional siya. Ito pala yung gagawin naming maliit na family area. So, balak namin diyang maglagay ng maliit na sofa na kukunin lang namin sa bahay nila ate. Tapos, yung TV dun sa harap ng sofa. Tapos, ayan, kung napapansin nyo, may bilog dyan na kung saan nakalagay yung ilaw. Actually, yung malaking bilog na yan ay dapat originally siya doon sa may hagdanan. Pero napansin ni engineer na hindi siya bagay dahil nga masyadong malaki yung pagkakabilog niya at masagwa siyang tingnan. So sabi ni engineer, doon na lang ilalagay sa family area kasi syempre mas malaki yung space doon sa may family area compared doon sa may hagdanan. O di ba? Kumbaga, hindi na sayang yung bilog na yon. Nagkaroon pa nga ng design ng ating ceiling sa ating family area. Tapos ito pala yung bathroom sa second floor. So, may dalawang bathroom sa second floor. Yung isa ay nasa master's bedroom na later natin ipapakita. Pero ito yung common bathroom sa second floor. So, bawat bathroom pala, kung mapapansin nyo, ay iba-iba yung accent niya, yung accent wall niya. So, ate ko din yung namili ng mga tiles. Basta lahat na nakikita nyong tiles, ate ko ang namili. Hindi na din kami nag-cabinet kasi nga meron na din namang mga lagayan ng kung ano-ano dun sa may shower area. Tapos ito yung sink niya, maliit lang siya. Tapos ito may inodoro, and may bidet. So, bawat banyo may bidet. Kasi pangarap namin magkaroon ng bidet. Isa pangarap namin yan. Tapos yung towel rack na yan, sa may Shopee lang din yan. Tapos nagkaroon nga ng glass separator para hindi daw malusak. Kunyari, nagliligo ka, tapos magsha-shower ka, syempre mababasa yung sahig. So, para maganda yung may separator para hindi malulusak dun sa kabilang side. Kung napapansin nyo, medyo madumi pa siya kasi nga, syempre, hindi pa siya nalilinis dahil hindi pa nga natin turn over. Pero, bago i-turn over naman, lilinisin naman din nila yan. Tapos, lilinisin din namin, syempre, bago kami tuluyang lumipat. So, next naman natin ay ang ating bedrooms and master bedroom.